Jay, na paano mo siya tinanggap na pagiging Sander niya na alam mo naman na ayabang, negative ang dating niya in showbiz? Ang dami kong naririnig. Ang daming mga nag-chat sa akin na, bakit siya? Bakit sumasama ka dyan? Yan. Isa kang mayabang na tao. Hindi niya na-i-depend ang kanyang sarili. At dito lumabas ang iba't ibang issue. Hindi niya sinisipot ang mga taping at iba pang obligasyon. Totoo nga ba ito? At ano-ano ang mga hindi mo sinipot? Eto, first time to guys, hindi to alam ng mga tao. Sinaktan ako ng manager ko. Harapan po ng magulang ko. Kinasahan po kami ng barel. Sobrang pagod na ako eh. Hindi ako sinasaktan ng pamilya ko. May mga kuwentong lumabas, ikinagalit ng maraming fans. Sorry po ha, ito ay may kinalaman sa aktres na si Catherine Bernardo. Sinabihan di umano ng hindi maganda ni Sander. Kay Sander na mismo magmumula ang kwento. Ano yung kwento na to at ano yung sinabi mo kay Catherine? Napasama ko sa isa propaganda, which is na para silang hindi fans ni Madam. Ang unang sinabi ko po kasi doon sa parang Miss Universe something. And then sinabi ko na parang hindi siya pwede doon kasi nga ganun yung study nung yung parang ano yung nakita sa kanya sa Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Isa kang mayabang na tao. Hindi niya na-i-depend ang kanyang sarili. At dito lumabas ang iba't ibang issue. Hindi niya sinisipot ang mga taping at iba pang obligasyon. Totoo nga ba ito? At ano-ano ang mga hindi mo sinipot? Actually, nung mga kauna-unahan po, medyo excited. Siyempre, pag bagong artista, excited ka eh. Sa umpisa talaga, sobrang excited ko. Lahat napuntahan ko. Hanggang sa dumating yung point na parang yung katawang tao ko na pagod. Gusto kong humiling sa kanila na, Sir, pwede po ba ako mag-rest muna kahit isang linggo lang? Hindi ko nagawa kasi po, natatakot ako kasi nga po nangyari na po na sinaktan po nila ako before. Eto, first time to guys, hindi to alam ng mga tao. Sinaktan ako ng manager ko. Tukuyin natin, si Vincent. Si Sir Vince, sige po. Nasaktan niya ako that time noon. Tapos, kaya ako lumiban sa part na yun ng event namin na yun. Kasi, hindi ko alam kung anong araw kami talaga magkakaroon ng event. Kasi po, that time, galing kami sa mga event na iba. And then after nun, yun yung parang pagpapahinga ko po eh. Kumbaga may pahinga ako na ganitong araw eh. Hanggang sa nag-decide ako sa sarili ko, sige, mapapahinga ako. Kailangan kong pumunta sa malayo. Kailangan kong mag-unwind. Pumunta ako ng malayong lugar, which is sa Quezon Province. Pagpunta ako ng Quezon Province, walang internet doon sa lugar na yun. Pagbaba namin ng bundok, doon ko nakita na nagbabiral po pala ako. At nakita ko sa social media na minising ako ng ABS-CBN. That's why kailangan kong bumalik agad-agad mismo ng Manila. Pagbalik ko ng Manila, dyan na po nangyari na sinabi ko sa kanila kung ano yung dahilan kung bakit ako lumiban na gusto kong magpahinga pero hindi ko na nagawa. And then doon po nag-start yung mga nangyari sa akin na binubugbog nila ako. Tapos ito, first time po ito. Alam ko, magagalit si Sir Vince pero totoo to. Harapan po ng magulang ko. Kinasahan po kami ng barel ng isang friend nila, which is yun yung nagpa-event. Nagalit yung nagpa-event. Hindi ka kasi dumating. Na hindi ako dumating. Bayad na yung event. Parang ako yung pinaka-main ng event na yun. Ako yung wala. So, inaamin ko, magkamali ako doon. Pwede namang humingi ng patawad po, di ba? Kaya lang dumating ako sa point na kinasahan kami ng baril. Ito talaga totoo talaga nangyari sa akin to na gusto kong magpakamatay. Ang dami kong mga last-last, nag-try ako mag-take ng medicine, madami ma-overdose ako, magpabangga sa tumalon sa building dyan sa Wind Tower Mall. Before, nung doon pa kami dati naka-stay. Kasi nag-emotion ko iba na eh. Sobrang pagod na ako eh. Hindi ako sinasaktan ng pamilya ko, pero binubugbog ako ng isipan ko sa nangyayari sa akin. Sander ka nun. Opo. Yun ang hindi alam ng mga tao. Akala kasi nila pag nasa TV ka, ang sarap ng buhay mo, pero hindi. Ito yung lugmo ka dahil pinagkakaisahan ka ng sabihan na mayabang. Lahat as in. Lahat ng issue ko nandoon. Pati yung ganitong nangyari sa akin. Wala akong naging sandalan kundi si Lord lang. May mga kuwentong lumabas, ikinagalit ng maraming fans. Sorry po ha, ito ay may kinalaman sa aktres na si Catherine Bernardo. Sinabihan di umano ng hindi maganda ni Sander. Kay Sander na mismo magmumula ang kwento. Ano yung kwento na to at ano yung sinabi mo kay Catherine? Siguro
maraming beses ko na sa inyo na ipaliwanag, pero this time, mas gusto ko yung marinig yun naman yung side ko. Kasi alam nyo guys, dito sa showbiz, dalawa lang klase ng tao. Nanggagamit at gumagamit. Which is, ako siguro yung part ko doon. Ako yung nanggagamit ng pangalan ng tao para sa isang purpose. Sabihin na natin dahil sa pera, dahil sobrang kapos namin talaga that time. Napasama ko sa isang propaganda, which is na parang, para silang hindi fans ni Madam, gumawa ako ng gantong content para dun sa tao nila, babayaran ko din ako. That's why gumawa ako ng video sa murang halaga na yun, kasi sobrang kailangan ko yun. Tapos, hindi siya sumikat, hindi siya pumatok. Kahit hindi ko gusto yung bagay na yun, ginawa ko para lang mabuhay kami sa araw na yun. Dahil sa pera nakalaan doon. Ano yung saktong content? Ano yung saktong sinabi mo na ikinagalit na maraming fans at syempre, ikinasyak mismo ni Catherine? Ang unang sinabi ko po kasi doon sa parang Miss Universe something. And then sinabi ko na parang hindi siya pwede doon kasi nga ganun yung study nung yung parang ano yung nakita sa kanya sa kampo. Yun po yung saktong sinabi ko po. Sobrang pinagsisihan ko po yun. Sobra ko pong pinagsisihan yun. Simula nung nangyari yun hanggang ngayon pinagsisihan ko po yun. At hindi po ako magsisisi na humingi ako ng tawad sa kanya. Kung bibigyan kita ng pagkakataon o mabibigyan ka ng chance na kausapin si Catherine sa mga oras na ito, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Kay Madam Catherine na mapapanood mo man to. Sobrang tagal na nung issue na yon. Alam ko nakalimutan mo na yon kasi sino ba naman ako? Isa lang naman akong normal na tao kung ikumpara sa'yo. Pero yun lang yung magiging hiling ko po sa inyo na sana dumating yung time na makausap kita personally, makahingi ng tawad sa'yo. Kahit hindi mo ako patawarin ng buo. Pero marinig ko lang sa'yo na mapatawad mo ako. Okay na po ako doon. At willing po ako humingi ng tawad at pumunta po sa inyo. Para lang masabi ko po sa inyo yung mga nararamdaman ko na ginawa kong pagkakamali sa inyo before. Sana mapatawad niyo ako, Tikat. Ayun lang po. Nung sinabi mo na, sorry po ha, sa mga fans ni Catherine at kay Catherine mismo, sorry po yung sinabi mong sakang siya, wala ka bang narinig? Wala bang pasabi si Catherine na galit siya sa'yo? May nakarating ba sa'yo? Ako sa akin siguro, sa part na yun, I think kilala natin si Ate Kat na hindi siya yung palatalim ng sama ng loob eh. Kumbaga, kung ano yung judge na ipinupopo kay Ate Kat, hindi niya pinapatulan. Yun yung ugali ni Ate Kat. Napakabuti niyang tao. Never rin ko narinig na parang may sinabi siya sa akin masama. Pero yung mga taong sa paligid niya, sila yung nakapagsalita sa akin ng hindi maganda. Ang kabuuan nito ay pagpapasalamat dahil nakatagpo ka ng isang babaeng Ay, yes, kapal. mama. Sobra. Hindi, tinanggap niya kasi ako. Kumbaga, ako kasi yung klase ng tao, ako, mataas yung pride ko eh. Gusto ko, ako yung masusunod. Siya talaga as in, hindi niya ako iniwan. Simula nung nakulong ako yung sa ex ko. Girlfriend ko na po siya noon. Andyan siya hanggang dito. Ito yung part na to. Ito muna yung huli. Na part na sobrang saya ko kasi andito pa rin siya. Hindi niya pa rin ako iniwan. Nandito, sumama pa rin siya sa akin dito. At dahil sumama siya dito, itatawagin na natin. Isasama na natin siya. Eto na, nakasama na natin si Ma'am Jaina. Hello, Ma'am Jaina. Kumusta na po kayo? Okay naman. Sander, kwentuhan mo naman kami paano kayo nagkita, yung love story ninyo. Ito naman guys, yung love story namin, nag-start kami kasi ito yung araw na tapos na yung mga problema ko, nasa bahay na lang ako. Mahilig ako manood ng GMA. Nasa ABS ako, pero GMA pinapanood ko. Ang hilig ko panoorin mga Kapuso Mo Jessica Soho. Meron ako pinanood sa Kapuso Mo Jessica Soho na isang horror segment niya. Sobrang takot na takot ako. May phobia kasi ako sa human size na manika. Tapos galit na galit ako, hindi ako nakatulog ng 2 gabi doon. Kinabukasan nun, parang pinost ko siya. Sabi ko, walang hiya ka. Kasi nakita ko pinost siya ng kaibigan ko na ano rin siya, parang coordinator. May friend kaming ganon. Kasi parehas kaming talent eh. May kaibigan kami ganon, pinost siya. Tapos sabi ko, ikaw pala yun minubra ko, pensioner ko. Tapos sabi ko, mga maya-maya, sinilip ko yung picture, profile. Nakita ko, maganda. Hindi pala to, binura ko. Chinat ko, sabi ko, ay po ate. Hinay ko agad. Hindi namamans. Maya-maya, nag-reply, hello po idol. Ay, alam ko na, idol eh. Doon chinachat ko na siya, nagkakaroon na kami ng conversation. Parang napo-fall na ako sa kanya, pero fall talaga ako sa kanya. Ang ganda ba naman eh. Tapos talent pa ng GMA. Kumbaga parang lang siya eh. Freelance. Freelance ka doon. Freelance siya doon. Nagkaroon ng time na nagkita kami nung TC na yon. Yan, si Ma'am Faith. Kasama siya. Hindi ko papansin, parang pasulap-sulap lang. First time namin yun eh. Nahihiya kami sa isa't isa. Tapos hanggang sa, yun na, doon na kami nag-start na parang kita-kita namin. Hindi naman araw-araw, siguro isang beses, isang linggo. Tapos hanggang tumatagal, ako na pumunta sa kanila. Idol din ako ng parents. Sabi ko, pagkakataon ko to, idol ako ng parents. Hindi ako mababasted na ito. Hanggang sa yun na, naging kaming dalawa na. Hanggang sa tumatagal na, yun, nagka-baby kami. Jaina, paano mo siya tinanggap na pagiging Sander niya na alam mo naman na ayabang, negative
negative ang dating niya in showbiz. Ano po, hindi po ako tumingin dun sa bad side. Dun po ako tumingin sa, parang inalam ko po yung ugali niya. Una po kasi, nung mga unang pagsasama namin. Syempre po, ang dami kong naririnig, ang daming mga nag-chat sa akin na, bakit siya? Bakit sumasama ka dyan? Yan, ganun po lagi yung sinasabi. Di ka ba natatakot? Eh, nakakasama ko naman po siya. So, ayun na po yung time na parang ino-observe ko po yung ugali niya. Na, ang layo naman po pala. Hindi pa ako tumingin doon sa bad side. Hindi ko po pinansin yun. Ang sabi mo, ang layo naman pala. Para sa kaalaman ng ating mga viewers, ng ating mga listeners, sino si Sander? Yung pagkakakilala ko po kasi sa kanya. Yung trato niya po kasi sa akin, sobrang maalaga po niya. Sobrang care niya. At saka, mabuti pong tao. Malayo po dun sa sinasabi ng ibang tao na mayabang siya. Although, may pagka-ganon po siya sa salita po niya. Kasi yun po yung kinalakihan niya. Pero yung, kumbaga sa pinaka-ugali po niya, mabait po siya. Hindi po siya nananakit. Gaya po ng sinabi ng ex niya na sinaktan daw po siya. Malayo po. Hindi niya po ako sinasaktan ever. Ngayon, may anak kayo. Kasal na ba kayo? Balang araw, maikakasal din kami. Kasi kailangan po talaga yun. Anong kasal ang pinapangarap mo para kay Jen? Ako kasi gusto ko sana yung kasal namin memorable. Ako naman, pwede ako, gusto ko yung parang kahit sa kasal bayan lang o ganun. Eh kasi ang babae, lahat naman ng babae, hindi lang naman babae nakakaramdam nun, lahat ng tao sa mundo gusto nila yung pagdating ng panahon pagtanda mo. Naranasan ko yung ganyan. Parang siya matuwa, ganon. Ano ko yan eh. Ikaw, Jenna, anong pangarap mo? Ako po talaga lagi ko sinasabi sa kanya. Gusto ko po 3 beses ako ikakasal. Tatlo? Saan to? Una, Gusto ko po sa West, sa church, tapos po sa beach. kailangan mo ng maraming pera. Kaya nga. Nananawagan po ako sa lahat ng mga viewers ni Mama. Baka naman po. Pero may anak na kayo. Dalawang Anong pangalan ng anak niyo? Ceres Isaiah Mago Arizala. Bali, Ceres Isaiah po siya. Sander, kasi alam naman nating taga-showbiz ka. Yes. Karamihan ng taga-showbiz, babaero. Hindi po lahat. Malapitin ng mga babae. Ano may papangako mo kay Jen? Gusto ko tumingin kay Jenna. Ako sa kanya wala na ako pwedeng sabihin kay Babe kasi sabi ko sa kanya, marami ako naging babae. Pero nung dumating kami sa point ng buhay namin na magkasama na kami, may anak na kami. Parang kumbaga ako na yung lumalayo sa tao. Kasi ayoko makasira ng pamilya. Kasi yun yung nangyari sa akin. Dahil sa ginawa ng tatay ko, nasira yung pamilya namin. Yun ang ayoko mangyari sa pamilya. Anong ginawa ng tatay mo? Matanda na siya, nabababae pa rin siya. Kaya yung mama ko umalis sa bahay namin. Kaya nagkaroon ka ng maraming kapatid. So ayaw mong gawin yun. Ang naisip ko sa sarili ko, naranasan ko na lahat eh. Kahit kanina ko mapagsipin ng babae, iisa lang naman yan eh. Parehas lang niyang babae. Ang pinagkaiba lang na yung babae din, hindi mo mahal. Pero itong tao to, mahal mo. Gaano mo kamahal si Jen? 1,000%. Sobra pa. Gusto kong marinig ng sambayan ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng worldwide, ang mga katagang manggagaling sa'yo na ibabato mo sa kanya sa mga sandali. Ako ang sasabihin ko lang sa'yo, Be, hindi ako perfect na tao, hindi ako masama na tao. Pangit lang yung mukha. Pero sabi ko lang sa'yo na lahat ng mga ginawa kong pagkakamali noon, isa lang yung pangarap ko. Hindi man tayo kasing yaman ng iba, pero gusto ko hindi tayo magkukulang sa lahat ng bagay sa isa't isa. Kumbaga, wala akong pagkukulang sa'yo at wala kang pagkukulang sa akin. At higit sa lahat, wala tayong pagkukulang sa anak natin dahil parehas natin ginusto. May gusto kong sabihin kay Sara. Mas parang panghihiyak ako dun, bro. Sige, game. Hindi, ayun. Ayawan ka man ng lahat. Hoy, parang panghihiyak. Hindi man sila maniwala sa'yo. Andito kami ng anak mo. Yeah. Mahal ka namin siya. Siyempre, mas mahal ko kayo. Wala bang kiss dyan? May kiss lang pala yun. Ano lang guys, ano lang, papapi yung... Ayoko sa noo! Ayoko sa noo! Ano ito? Maglolo? Take two! Hindi kasi sabi nga nila diba, respect your partner eh. Pero siya nag-request eh. Sige, Oh! Parang hindi nakita ng camera. Nakita. Parang hindi Sander, ulitin natin. Parang hindi naman nakita. guys, Oh, yan. So, ano ang nagbuklod sa inyong pagmamahalan? dumating na rin kami sa point na naghiwalay kami. Alam niyo po yung nag-aaway na kami sa lahat. Hanggang ngayon naman, nagaganon pa rin kami. Hindi naman nawawala sa isang relation ng ano eh. Lahat tayo nakakaranas niyan. Kaya ang nagpatibay lang sa relasyon namin, which is pagtitiwala namin sa bawat isa na parang may pag-asa pa sa bawat isa. Kasi kung ang isip lang namin, katulad ng iba na ano, ay ginawa niya na yan, uulit at uulitin niya lang yan. Alam niyo ba't marami nagkakahiwalay ng tao? Kasi minamadali nila lahat ng bagay sa wala silang patient, hindi sila marunong mag-intay. Kung mahal na mahal mo yung isang tao, marunong ka mangunawa, marunong ka magmahal, marunong ka mag-intay. Kasi alam niyo kung bakit minsan laging tayo naniniwala sa salita na kapag ginawa na ng partner mo, ay yung lalaki na yun, nananakit yan. Bakit? Pag nanakit ba siya ng isang beses, yung isang beses ba na yun, yun na ba yung maging pinaka-worst na ng buhay mo? Yun na ba yung pinaka-worst ng buhay niya? Di ba hindi? Kasi kung sinaktan ka ng lalaki na yan, tapos sumalap ka ulit ng lalaki, masasaktan ka pa rin yan kasi nasaktan ka ng isa eh. Di ba?
So kung ang tingin mo sa lahat ng tao na nasasaktan ka, walang magtatagal sa'yo. Kung may gusto kang baguhin sa kanya o ipagpasalamat sa kanya, ano ito? Yung gusto ko pong baguhin sa kanya, yung pride niya po ang taas. Yan lang po. Salamat sa lahat ng mga sacrifice sa amin ni Ceres. Salamat sa lahat. Napakaswerte po ni Sanford. Ang ganda ng asawa niya. Teka muna, napapanood kayo. Ano nga ba yung vlog nyo? Supportahan po natin ang kanilang mga vlog. Ano yung mga vlog nyo? Follow niyo po ako sa social media accounts, Facebook, YouTube, at saka TikTok. Sander Arizala po. Sana po dito ako magsisimula, guys. Follow niyo ako, Sander Arizala. Ayun na po yung gagamitin ko pong pangalan. Ako naman po, Ma'am Jenna and Baby Ceres po yung aking social media. Ayan po, yung vlog ko naman po is yung daily life lang po namin. Kung ano yung mga ginagawa namin. Kami po, family. Family vlog po and daily vlog. Ayan, maraming salamat po. Tumutok po kayo paulit-ulit sa aking mga programa, sa aking mga episode. Maraming salamat po. Muli, ito yung nag-iisang programa na nagsasabi ng katotohanan, nagkukuwento kung ano pa man, at higit sa lahat, realidad. Ito po ang inyong Morley Alinio. Ito ang Tundo. Maraming salamat po. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tundo, Mabuhay ka sa anumang panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa Tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.